Andi dito po tayo bilang mga manunulat, kritiko, mga may konsyensyang politiko, at nagbabantay sa mga nangyayari sa bayan natin. And napakalinaw po, even the ordinary citizens when these issues are explained, malinaw that there is something very bad going on. Ano pa ba ang maiisip ng mga inaalay nila ang buhay nila para protektahan ang ating saligang batas, ang ating republika at kapakanan ng bayan natin. And this is the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police and the other branches that are sworn to protect the republic. Senator Kit Tatan in his column in the Manila Times brought this up, which is electrifying, I think, for the nation to think about. Makakapigil pa ba ng matagal ang military? And nakita natin maraming ehemplo na sa dalawang nakaraang dekada na hindi makapigil yung ibang mga sektor ng ating sandatahang lakas. Is it necessary? Is there no other way? Senator Kit Tatan. Well, I had to ask that question in my column last Friday because I have been going around the country since the Supreme Court ruled on the Grace Poe Manzares case. But even before that, nakikita po natin mga kababayan, patungo tayo sa isang dayaang eleksyon, no? And none of the major players are exerting any effort to stop the cheating. Para nakikita natin, lahat ay gustong makinabang sa dayaan. Okay. Pumasok yung desisyon ng Korte Suprema. Sorry, not the Supreme Court itself, but the seven justices. No? Kasi I'm now making a distinction between I call them the Sereno Seven. Between the court and the erring justices. Pumasok. Anong narinig po natin? Halos lahat ng abogadong nagsalita. Sinasabi, kalokohan, mali. Mga judges na nagsalita, ganun din. Ordinary people na nagsasalita, ganun din. So, ngayon, kung the political parties hindi mo natin maasahan, anong sector ng pamahalaan ang pwedeng asahan dito? Yung militar, sabi ko, nagbantayan na walang kibo nung sinira ni Pinoy itong tripartite system of government natin. Diba? Yeah. Sinuhulan niya ang Kongreso. Can we explain again tripartite? Yung tripartite system po, tatlo pong sangay ng pamahalaan natin. Merong executive, merong legislative, may judiciary. Under the Constitution po, magkakapantay ang ranggo niyan. Pero independent of each other yan. Pag yan ay nag-aksyon ng sama-sama towards one common goal, buhay ang demokrasya. Pero kung yung isa, paghaharian yung iba, wala po ang demokrasya. Gamit ang pera ng gobyerno. Tulad Yan ang ginawa ni Pinoy nung inimpeach niya, tinanggal niya si Corona sa pamamagitan ng panunuhol niya sa mga members of Congress. Bribery. Okay. Oo. Nangyari po yan. Destabilize din yung ibang miyembro ng judiciary kasi yung ginawa niya kay Corona, pwedeng gawin doon sa iba. Kaya tinakot niya lahat na yan. No? Pagkatapos, yung power of the purse ng Kongreso, tinake over niya yan. Kaya siya ngayon ang in charge ng lahat ng pera ng bayan. Nasa kamay niya. Yung PDAP at DAP nakita natin. Ano? Wala na pong checks and balances. Wala na yung checks and balance, separation of powers, nawala na po yan. Ang militar ay nagmasid lang na walang kiniki. Walang sinasabi. Okay. Umasa sila. Para natin, umaasa na paminsan-minsan mayroong matinong desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Dito sa resibo, tama sila. Pero doon sa mga pinaka-importante kaso, like, sino ba ang kikilalaning mamamayan ng Pilipinas para pwedeng tumakbo pagka-Pangulo ng Pilipinas? Well, yung ibang mga desisyon ng Korte Suprema, sinasabay doon sa controversial, pero sa kabila, may Consuelo de Bobo na. No other word for it except Consuelo de Bobo. Ito nangyari nga, diniklara na si Grace po ay pwedeng tumakbo, no? Nung Sereno 7. At the same time, isinaba yung sa resibo. Popular yung resibo kasi yun ang hinihingi ng lahat at it will not cost them anything. That's no? right, yeah. May trabaho lang yung COMELEC pero sa kanila, okay sila.
So, Ngayon, kung yung eleksyon ay mawawalang kabuluhan, no? Umaasa ang bayan na magkakaroon tayo ng eleksyon na makatotohanan. Kung yan mawawala, at ang bayan ay magtatanong sino ang mamamahala sa atin at walang kasagutang matino, sino ang kikilos? Yes. Pwede ba bang matiis ng militar? Kasi sa ating saligang batas po, sinasabi, yung Armed Forces of the Philippines is the protector of the people of the state. Pag ang ating soberanya ay nasa panganib, yung territorial integrity natin nasa panganib, ang integrity ng ating saligang batas at pagkaisang bansa ay nasa panganib, ang militar po ang dapat tumayo at magtanggol sa karapatan ng bayan. Tanungin natin ang ating congressman and advocate for credible, transparent, clean elections, Congressman Glenn Chong. What do you think of this intriguing proposition? Actually, Kamentong, I wrote an article about the fact na there are 5 presidential candidates and based on the latest surveys, wala ni isa sila sa kanila ang may clear majority. At best, yung isa, 30%. Eh kung aabot ho tayo sa halalan at mananalo ng 30% yung isa, ang ibig kong sabihin, 70% hindi bumoto. We have a minority president. But dahil itong 70, madali itong i-agitate na may dayaan, especially pag makita natin talaga mayroong dayaan. Malinaw talaga mga So question. aalsa itong 70%. We will have political instability. And the question now is, who will set in to prevent bloodshed? Yun ang tingin ko. The military as an institution could step in with the support of the religious sectors, of religious leaders to balance the interest. So the religious sector may reduce the anxiety of those who may be worried about a military Yes, leadership. if only to provide the country a fresh start. Kasi wala ho tayong pag-asa sa halalang ganito. Meron nga tayong resibo, pero may mga niluluto na naman yung mga bruha doon sa Comelec. at hindi lang naman po resibo ang nakalagay sa batas, di po ba? Meron pa yung digital signatures of the Board of Election Inspectors at iba't iba pang mga safeguards. Doon ba sa decision ng Supreme Court, inuutusan ng ang Comelec na ipatupad hindi lamang yung VVPAT o yung resibo, kundi lahat ng safeguards? Ganito po, Ka-Ferdi, Kamentong, Senator, mga kaibigan. We have to make a distinction between the 3 other security features and the resibo. Because pag pinag-usapan ho natin yung digital signature, yung source code review, yung ballot verification, these are abstract principles na masyadong mahirap maintindihan ng taong bayan. But we need the public support kung gusto nating manalo dito sa labang ito. But dito sa resibo, abay naintindihan agad ng taong bayan dahil lahat tayo araw-araw may resibo eh. So doon kami fumocus. Because for the last 5 years, dito kami sa mga technical, hindi kami naiintindihan kahit ng Korte Suprema. Nung nag-shift kami dito sa resibo, abay naintindihan kami. But ang thinking, ako mismo personally, the resibo represents the last line of defense natin. Alam mo, itong issue ng resibo, para sa ibang mga klaseng resibo, nakakainis eh. Kasi makikita mo yung VAT, yung taxes, kung ano-ano makikita. Pero itong resibo para sa boto, Ay, gusto natin eh. Mahalaga Gusto po talaga natin yun. eh, oh. Mahalaga Meron po pa talaga. isang mahalagang safety feature na nakakalimutan natin. Kinakailangan yung gagamitin na CF cards o yung memory cards SD card. ay dapat WORM. Write Warm. once, read many. Pero ang gagamitin nila, detachable at saka erasable, rewritable. Hindi ho pwede yun. Noong 2010-2013, sinabi nila warm. Yung write once, isang beses lang isulat, read many. Ilang beses mo basahin, hindi mo pwedeng baguhin. Yun ang sabi ni Smartmatic. But we can prove that the CF cards can be rewritten. Pwede hong palitan. At yun na naman ang gagamitin At yun na nila naman, in 2016. basta Smartmatic, siguradong may atik-atik yan. Gusto kong balikan yung sinabi ni Glenn. Ano? Yes, go yung 5 kandidato, mayroong majority support, 30%. Kung halimbawa may manalo na minority president-elect, yung iba maaaring magprotesta. Pero more than that, Glenn, ang nangyari ngayon, kasi hindi na yung kandidato ang nagdadayaan. Kami ni Ferdi magdadayaan kami. Kung magaling siya mandaya, siya mananalo. Kung ako mas magaling, ako mandadaya. Ang nandadaya ngayon, yung Comelec at Smartmatic,
dinadaya ang bayan, tayong bayan. Tayong lahat, At oo. ipagbibili nila To the highest bidder. kung sinong gusto nila, makokontrol nila na nandiyan sa nakaupo sa gobyerno, yun ang mananalo. So, ito talaga ang basic issue rito. At Ibang saka- klaseng dayaan ito. Nahawak na tayo ng mga dayuhan. Sa pananaw namin, sa NATFIL, sino pa bang dayuhan ang pinaka-interesado sa Pilipinas? Kundi si Uncle Sam. At nandyan din yung Britain, tsaka Malaysia. Well, I was going to look at the voters, no? Na may isang mananalo, hindi lang minority among all the candidates voters, kundi minority siya sa buong universe of voters. Kasi kung 70 or 80% lang, then you get 30-35% of the 70 or 80%, napakaliit na minority na talaga yan. Yes, yes. Ano? And kung dati may protesta, dito yung protesta, ang kalaban ni Comelec, hindi yung kabilang kandidato. Therefore, this revulsion against the system itself, talagang mas malaking potential para sa isang massive disgruntlement ng populasyon. Di ba? At It's bakit very possible At po bakit talaga. diliit pa yan, Kamentong? Dahil doon sa bawal bumoto yung mga hindi nakapag-biometrics. So, Tinanggal na po tinanggal doon. na po oo. yun. So, 80% ng voter turnout, tapos 30% 80%. of the remaining 80% yung mga mananalo. Mga nasa 24% lang. Oh, napaka... Ibig sabihin, isa sa bawat apat Apat. ang na boboto botante. sa Pangulo na idideklara. Tatlo ang kontra sa kanya. So that's a recipe for disaster. That's right. And what can we do at this point? The extreme is we are asking the question whether the military can continue to stay idle about these problems. But are there other approaches to this Well, yung question? pinakamalakas na institution should really stand up now. No? Ano ba ang mga institution sa ating lipunan? Nariyan ang simbahan. No? Nariyan nga yung militar, civil society, whatever. Pero palagay ko, yung sa ating kultura, malaki ang papel ng simbahan. Moral and spiritual leadership, diyan ang gagaling. Hindi lang Katoliko yan, hindi lang Protestante, lahat, sama-sama. Even the Islamic leaders, kasama dyan. At yan ay nakakausap namin doon sa National Transformation Council. At the last few weeks, mukhang dumadagsa yung demand from various sources na dapat mabuhay ng maayos yung NTC para makialam dito. One of the institutions that we often fail to count because they're actually the institution that is most powerful today, which is the big business groups, di ba? Pero they are seen as being on the side of those who are maintaining the present institutions that are not reliable as far as the people's welfare is concerned. Hindi ba ito dapat kasama or merong usapan dito sa sektor na to? Dapat ma-conscientize mantong muna yung mga ito. Kasi lumalabas na yung kanilang interest lamang ang pangunahing tinitingnan nila. Pero yan din ang punako sa 4 o 5 kandidato sa pagka-presidente. Wala ni isa na nagko-question doon sa mga patakaran na sobrang iniipon ang yaman ng bayan sa kamay ng isang dosenang korporasyon. Ilang And kumpanya dahil naman. sila din ang inaasahan itong mga kandidato para sa mga multi-million ad campaigns nila na now amounting to around 7 billion pesos. Kawawa ang taong bayan kung will the religious institutions and the armed forces, protector of the people in the state, understand this, that one of the major challenges of the society is the control of our elections, our processes, by the financial interests. Palagay ko mentong nagiging mas malinaw ngayon. Hindi lang tayo nakakaintindi. Sila naiintindihan na nila yan. At yun na nga, isa sa mga malaking problema yan na dapat talaga bunuin na natin. I would like to ask Senator Tatad and Congressman Glenn Chong. Kasi nasulat na rin sa mga pahayagan na yung San Miguel Corporation
ay nagpapagamit ng kanilang eroplano at kanilang piloto sa isang kandidato in direct violation of the Corporation Code and our election laws. Ito kaya napapansin din kaya ito ng military na itong San Miguel Corporation and other corporations hayagang lumalabag sa ating konstitusyon at mga batas. Maaring maraming korporasyon na nasa ganyang kalagayan, fairly, no? Malinaw po ang batas at yung aksyon na nararapat ay malinaw din. Sa palagay ko, hindi mapipigil yung mga gustong mag-undertake ng legal action tungkol dito. Well, Glenn, you have something to add there? Ang ano ko comment tong is yung sinabi ni Senator Kit kanina. Sa inyo, yung big business interest. The church and I have faith in the church, of course. I cultivate very good relationship with many of these archbishops and bishops of both divides. And the military, marami din akong kaibigan doon. I trust these two institutions, but pagdating ho sa business interest po, ay nako, where the smell of money is, nandun ho sila. And that is necessarily, their interest is diametrically opposed to the interest of the working class. Tayo po. So, hindi ho natin maaasahan sila. So, dapat the church and the military should take that into account. So it is the institutions imbued with public concern and public interest and not profit. Mukhang maiiwan nga dyan. Yung mga public institutions like the armed forces, the police, and the religious sector. Would you consider the religious sector a public interest sector? I suppose so. No? Well, the common good is paramount as far as the religious sector is concerned. And so, we're coming to the end of this part. Anong solusyon natin dito sa dilemma natin? Of course, the struggle is winning many battles. Yung panalo ng resibo, ngayon yung hidden fight sa anong forma ng resibo, kasama din yan sa next battles. But what are other strategies for winning this war for the democracy of this nation? Glenn and then Senator Kit. Sa tingin ko po, Kamintong, lahat ho tayo dapat tumaya. We cannot achieve this battle simply because there's Senator Kitata, there's Glenn Chong, there's Atty. Manny Luna, there's Greco Belica, there's Senator Gordon, there's Herman Chu Laurel, there's Caferdi working for the people. No, hindi ho kaya namin ito. We need your support. Kung wala ho kayo, kalimutan na lang ho natin itong lahat. Pero kung magtutulong-tulungan tayo, even if we are just the mere ordinary masses, may power tayo. Di ba, government's authority emanates from us. Yeah. Let's make full use of that. Ipaglaban natin yung resibo na makuha natin at mabilang natin. Yeah. Because that's the only way, hindi makapandaya. Before we hear Senator Tatan's contribution to this question, si Cafferty was asking me earlier if Senator Kit and the others on these two issues would lead a people's march or some action sa COMELEC and sa Supreme Court doon sa question ng DQ that has been very controversial. Well, meron kaming motion for reconsideration na final po ng Huwebes. Yung apat na petitioners, original petitioners, si Estrella Lamparo, si Antonio Contreras, si Amado Valdez at ako, inatawan po ako ng abogado ko si Manny Luna dahil nasa Legazpi po ako nung araw na yon. Binibigyan natin ng pagkakataon ng Korte Suprema na iwasto yung kamalian. Pero wala pong mas mabuting solusyon kaysa yung nabanggit po ni Glenn Chong dito. Ito po yung laban ng bayan. Hindi po laban ng ilang tao lang po ito. At hindi lang po laban natin ito for this generation. This will go on for as long as this country is there. Itong problemang ito kung hindi natin wawaksan ito. Yung kamakailan na kamentong Senator Kit, Congressman Glenn Chong, gumawa na naman ng kalokohan yung Supreme Court, ano? At kanilang gustong ipatupad yung Supreme Court or Sereno 7? I think not only the Sereno 7, doon sa K-12. Yes. Yung K-12. Hindi
hindi sila nag-issue ng TRO. At ang makikinabang dito, yung FEU, sino bang may-ari ng FEU, yung pinanggalingan na eskwelahan ng ating Secretary of Education, yung Lasal, sila ang makikinabang dito dahil madadagdagan ng 2 taon ng pagbabayad ng tuition fee ng mga kawawang estudyante at mga magulang. And the public school system cannot accommodate them. Therefore, mapipilitang mag-enroll sa private. Yun ang ibig sabihin mo. Siyempre, kikita din dyan yung mga kapareho ng STI, AMA, at yung bagong eskwelahan ni Ayala. Okay. So, na-privatize na, na-commercialize na yung ating Alam mo, education. pwede, valid siguro yung observation natin. Pero pag idinagdag natin yan sa usapan, madadilute po yung ating issue ngayon. At dapat po nakatutok ang ating mga kabayan dito sa issue ito. Para bang niloloko nila tayo magdidesisyon ng tama, magdidesisyon ng mali, tapos magdidesisyon ulit ng Pero, tama. Caferdi, Senator Kit, kamento, mga kaibigan, all this boils down to elections. Yes. Kasi pag malinis ang halalan, mapagkatiwalaan ang ating halalan, ang mga niluluklok mo dyan sa pwesto ay mga matitino rin. Yes. Oo. O conversely, kung dadaan ho natin sa bayaran at dayaan, yung iluluklok mo dyan, mga magnanakaw at buhaya. Kaya ang labas ho, buhaya din ho yung labas nating lahat. Pero pag matino ho ang mga nakaupo dyan, takot sa taong bayan, takot sa desisyon nilang, collective decision, in an election, matitino ang gobyerno Wala natin. nang takot sa taong bayan dahil lokohan na lang ang eleksyon. Yeah. That is why I'd like to go back to one, and since we have, again, 2-3 minutes pala, no? This crucial question that relates to the money power and their influence on elections. No? Today, yung 30-seconder sa TV is, I hear, 850,000 pesos per 30-seconder. Ano? When I ran in 1995 for Senate, that was running at around 250,000. But we didn't have to spend. I didn't have to spend much because there was the political ads ban. And there was the principle of equal time, equal space. Pag lumabas yung mga may pera sa dyaryo, they were the newspapers were forced to feature me and Miriam also. Ano? So wala halos gastos para doon sa ads. Ano? And however, this was junked In after 2001. EDSA DOS. After EDSA DOS. After EDSA DOS. As part of the reforms. So yung reforms na yun, Backward nakinabang reforms. ang oligarchs Ano? Yan ang isa sa pwedeng i-lobby natin. Whatever the government comes after this election, and maybe the institutions that are outside of the... Nabanggit mo, Mentong, yung papel ng money. Sabi sa akin ng isang kaibigan ko na isang araw, sa lahat ng eleksyon, lumalabas ang pera. Pero dati, ang nakikinabang ang taong bayan. Kahit na That's right. barya-barya, nakikinabang. Ngayon, hundreds of millions ang nilulustay ng mga politiko, pero nakikinabang ilang kwan lang yan. Yung media, yung mga survey organizations, Smartmatic. Survey. yeah, Survey. Sure. Yun ang nakikinabang dyan. At talagang yung pera ang nagdidesisyon kung sino ang upo. And the irony of this is, nagbabayad yung mga kandidato, tapos yung mga kumpanyang media ang siyang sumusuporta sa ilang kandidato. Yes, tama This is- yan. Well, we've run out of time. Last 30 seconds for our... Last question, Totoo bang nagkaroon ng bayaran 200 million pesos daw, kuno, per justice? Well, That I cannot answer because I have no personal knowledge. okay. Well, anyway, last 30 seconds. Let's give it to our senior statesman, Senator Kit. Anong advice mo sa bayan? Well, yun na nga ang pinag-uusapan po natin dito. Kung ang militar nandiyan, ayan ang protector of the people and the state. Pag hindi nakikita ng militar na matino ang ginagawa ng ating political leadership, they'll be tempted to think for themselves and to decide na the time has come for us to act. Okay. Maybe next week our guests will be from the military, but behind the screen, so that they can speak freely and honestly. Maraming salamat po, and have a good weekend, and visit us again next week.